So eto na nga po mga idol, Los Angeles Lakers nasa bracket na ng NBA Playoffs. At Luka Doncic tinuturing ngayon na key players ng Lakers matapos makapagtala ng 45 points at makabawi kontra sa kupunan ng Dallas Mavericks. And bago natin yan ipagpatuloy at pag-usapan mga idol, please huwag niyo muna nakakalimutan na mag-like and subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po mga kaibigan. Naglabas na nga ang NBA ng official playoffs na setup o bracket, which is nakita nyo naman pasok na eto nga po nga Los Angeles Lakers. Matagal natin itong hinihintay. Noon pa man alam naman natin na hirap din makapasok ang Lakers dito nga po sa playoffs, pero mas dumali yan nung dumating ho si Luka Doncic at nagkaroon ng maayos na sistema ang Los Angeles Lakers. So far kung titignan nyo ho, sa huling naging laban ng Lakers dito sa Dallas Mavericks, medyo ma-emotional talaga, no? Dahil kung titignan nyo, kupunan yan ng isa sa key player ng Lakers na si Luka Doncic. Natapos yung game sa final score na 97-112 at si Luka Doncic ang so far napakataas sa puntos, no? Highest leading scorer, nakapagtala ng 45 points sa loob ng 38 minutes of playing time. Ito yung sinasabi natin mga kaibigan na nagpabago or nagpalakas sa Lakers. Aminin natin, no? Hindi lamang si LeBron James ang bumubuhat o nagdadala sa Lakers ngayon, bagkos ito din si Luka Doncic. Nakita nyo naman, no? Yung emosyon talaga ni Luka matindi. Ibinigay niya yung kanyang full force na galing talaga, kaya nakapagtala siya ng 45 points. And kukumpara daw, no, ng mga fans dito kay Anthony Davis, si Anthony Davis ang baba lang ng puntos pero malakas naman ang depensa. Alam nyo, ang isang player pag napasama sa hindi niya ka-teammate talaga, walang chemistry, kahit gaano kagaling yan, hindi yan makakapagtala ng matataas na puntos. Etong si Luka, simulan dumating po sa Lakers mga kaibigan, boom, grabe ho ang kanyang chemistry. Talagang naghigante at ginalingan ni Luka para mas maging mas malakas siya. Alam nyo, noon pa man, kaya nga binitawan ng Dallas itong si Luka, ayaw nila at sinasabi nila hindi na nga daw magaling, no, at mabagal na kumilos, no, hindi na ganoon ka physically fit. Pero napahiya, no, lalo na itong si Nico Harrison, ang Dallas Mavericks sa nangyaring game. Pero magkakaibigan, nakita nyo naman, hindi lamang talaga nagdedepende ang Lakers sa sistemang meron sila ngayon. Mine-maintain nila na lagi pong kumpleto ang original na starting 5 na lineup ng Lakers. Mga kaibigan, makinig ka, no? Ngayon mo lang to malalaman. Ang original na starting 5 na lineup ng Lakers mga kaibigan, alam naman natin, inuulit ko lamang, etong si Rui Hachimura, LeBron James, Jackson Hayes, Austin Reeves at Luka Doncic. Alam nyo ba na lahat ng ito, starting 5 na original ng Lakers, ay merong kapalitan sa bench player po ng Lakers. Eto pong si Rui Hachimura, pinapalitan yan madalas, no? Nakita naman natin ni Dorian Finney-Smith. Kapag ka si Jackson Hayes naman hindi nakakapaglaro, dalawang sentro big man ang pumapalit dyan, no? Si Trey Jamison, minsan naman si Christian Coloco. At kapag ka si Austin Reeves naman hindi nakakapaglaro, available naman eto nga pong si Gabe Vincent o kaya naman si Dalton Knecht. Diyan kumukuha itong si JJ Redick. Kapag ka wala naman si Luka Doncic mga idol, ang pumapalit naman dyan madalas, no? Alam natin lagi dyan nagdadagdag eto nga si JJ Redick. Si Austin Reeves ang talagang pumupunan kapag wala itong si Luka. Kapag wala naman si Luka, nadadagdag na lang yung ibang mga bench player. Sana ho nakita nyo yung point ko mga idol. Ito yung gagamitin nga po na malakas na lineup ng Lakers sa playoffs. At dahil nga po kung titignan nyo sa standings ho ng game, no, sa standings ang Los Angeles Lakers ay nasa top 3 pa rin, which is merong 49 wins and 31 loss. Alam nyo mga kaibigan, kung hindi sana nadaya ang Lakers sa naging laban nga po sa OKC Thunders, no, kayang-kayang makatap 2. Ngayon kasi in total meron na lamang last 2 games ang Los Angeles Lakers at magiging madali na yan. Yung last 2 games kontra sa Houston Rockets at sa Trail Blazers. Hindi ganun kalalakas na mga team yan, and may assurance na mananalo ang Lakers. Kung tinalo nga nila ang top 1 sa West, tinalo nila ang Dallas Mavericks, how much more ang Houston Rockets at ang Trail Blazers. Ang sistema ngayon ni JJ Redick mga kaibigan, hindi lang basta-basta small ball lineup. Pinaghalo ho yan na sistema ng small ball at merong tower. Nakita nyo naman, kahit si Jackson Hayes lamang, limitado yung oras, nagagamit naman. Eto nga pong si Luka, LeBron James, etong si Rui Hachimura, minsan ipinapasok din ni JJ Redick, no? Dorian Finney-Smith, Gabe Vincent. Yung mga player ho na yan, dyan na lang umiikot. So ngayon, ang sinasabi ng ilan, paano naman daw yung mga big man o sentro ng Lakers na nasa bench na hindi nagagamit, tulad na lamang ni Alex Len. Alam nyo, binigyan na ng ilang beses na pagkakataon ni Coach JJ Redick, ito nga pong si Alex Len, pero
hindi siya nagpapakitang gilas o wala siyang napapatunayan. So bakit gagamitin at ibababad? Buti pa si Trey Jemison mga kaibigan, kahit matakaw sa foul, kahit papaano nakakadepensa. Mas lalo na kapag si Christian Coloco nabigyan na mas mahabang playing time, o sabihin natin bigyan naman siya ng pagkakataon o palitan muna o isab muna, eto nga po si Jackson Hayes, for sure mas lalakas ang depensa ng Los Angeles Lakers. So abangan natin mga kaibigan yung next game ng Lakers at etong napapalapit nga po na playoffs. For sure mabibigat ang magiging kalaban nila dito at kailangan baguhin ng Lakers ang sistema nila para hindi mabasa ng kalaban. Yan lang ang update natin, and please huwag nyo kakalimutan na mag-like and subscribe. Maraming salamat po.